Good morning, world! Kakain tayo. Kain tayo, guys. Pagkatapos mag-exercise, maglakad, tapos exercise. Dito lang, oh, sa patio. Dito lang ako nag-exercise. Meron tayo, guys, kape. Ang kape ko may Milo. Yun ang pang sugar ko, yung Milo. Cheese pop. Tapos, langga naman yung sa kanya. Cinnamon. Sa Tapos kape niya. may itlog. Itlog sa kanya ako, hindi ako nag-itlog. Tagal na kami hindi nag-hotdog. Nag-hotdog kami ngayon. Kasi nung naglalakad kami, may naamoy kami. Ano ba yan? May mga nagluluto ng ang tawag dito? Breakfast. May naamoy kaming tuyo. Parang ang sarap. May naamoy kaming parang beef tapa. Alas 6 ng umaga. Ito naman, ito pa yung binigay ni Miss Malabon. Ang cheese puff ng Mary Grace. Yan na naman, minention na naman natin si Miss Malabon. Yung hindi natutuwa sa kay Miss Malabon at sa atin, sabi ba naman, para kayong laging gutom. At least may kinakain, ano? Thank you, Lord. Amen. Sabi daw tayong gutom. It's alright. Kaya lagi kaming gutom. Totoo naman eh. Kasi kilos kami ng kilos, trabaho kami ng trabaho. Kaya lagi kaming gutom. Okay lang. Harap. Para ito. Umaga maganda dito kasi wala pang init dito. Narinig yung chime? Sarap, mapait-pait. Crush yung sugar. Yung pinang-sugar ko yung Milo. Yeah, Milo. Kape na may Milo. At konting gatas. Kain tayo! Gutom din ba kayo? Regalo namin. Sarap ng kape ko. Decaf lang, decaf. Yung timpla ng kape niya, 2 teaspoons na decaf coffee, pero yung puno, heaping teaspoon. 2. Tapos 3 kutsaritang na puno rin ng powdered milk, Bear Brand. Tapos 2 Truvia na sugar. Tapos 5 taktak ng 5 to 6 taktak ng cinnamon. Yun ang kape niya. Dito natutuwa ako kasi may chicken na yung Pure Foods ng chicken hotdog na mapula. Sa Amerika kasi guys, walang mapula. Meron sa Filipino product, Martin Pure Foods ang pangalan. Meron ding Pure Foods na kagaya dito. Pero puro pork. Ayaw ko ba pati sila nagdadala ng chicken doon. Kaya hindi ko makain. Masarap yung hotdog na pula. Parang lalong masarap siya pag mapula siya. Kasi doon mga brown ang mga hotdog. Ito chili. Chicken with chili. May anghang. Anghang siya. Minsan may buto pa ng sili. Kailan daw yung yung kubo? Next week. Sabi ni Dr. Merly. Thank you, Doc Merly and Mitch. Next week daw yung kubo, di-deliver na. Tumawag ako kanina. Punta kaya tayo.
sa mga taniman. Tingin lang Pagkakain tayo. natin, pumunta tayo na kay Renz. Basta dumiretso na lang tayo doon sila Jenny. Punta tayo doon. Pwede natin ipa-reserve. Wala pa kaming paso. Pa-reserve na natin, di ba? Alam naman nila bumibili tayo. Sa kanila tayo bumili ng mga talim. No? Pwede dalhin dito. Ha? Lagay muna natin dito. Ako, kaka-carwash lang ng Kasi, Kakakarwas lang ni Barako. ayan may tingnan mo, may sili Pagkakain, lakad na tayo. Tsaka mahirap kasi mamili ng halaman. Maraming halaman. Meron na kami idea. Maraming halaman, may idea na kami. Ang mahirap yung magtagpo. Yung matsyempohan mong yung idea mo nandun sa marami nilang selection. Ang mahirap yung wala doon. Siyempre, lalagay mo yung gusto mo. Kailangan sunod ang trabaho nila dyan. Kailangan sila sa trabaho ulit. Ay, Ay, kakausapin pala si Paring Ran. bakit? Si Jimmy tapos na. For now. Magpa-primer at saka pintura dyan sa retaining wall. Akala ko tapos na yan. Wala pa pala yan. Tapos skim coat pa rin yan. Akala ko pintura na yan. Sabi ko light naman. Skim coat pa lang yan. Yung Kasi kahapon yan ang ginawa niya. yung masilya. Kasi kahapon yan ang ginawa niya. Hinukay niya yung guys. Ang gilid. Para may space para sa semento. 3 inches. Ano ba yung isang langaw, Ang dami sili pala. Ayun, yun. Ang nabasa ng sili. Kaya manghang. Hindi ko napatikim sa mga bata ito nung nandito sila. Ibang brand kasi binili nila. Dapat yan dito. Alam mo dapat o-orderin na natin kay Renz yung mga paso. Okay? So ano ba gusto mo? Bilog. 4 na bilog ang lalagay, tapos 4. 5. 5. Tapos gusto mo lagyan ng maliit na in between Tingnan muna natin. Baka masyadong busy. o yung bato na lang, yung mga bato. Bato na lang siguro. Hindi kasi kung lalagyan natin kasi para ma-order na. Hindi titingnan muna natin. Para pagka i-deliver, isang delivery, hindi na yung hindi na si Barako gagamitin nating pa-deliver mo na. Tapos kung may makita tayong lupa, loam soil, order na rin tayo. Para isang delivery. Well, Sarap terno. kung ito may dessert ka. Ako, pinahuli na naman ang itlog. Narinig ko guys. Yung ang tawag doon? Wind chime. Wind chime. Harap siya, Very good. Di ba naglakad na kami kaya Nina guys? Umaga. Maaga. Pag uwi dito, Alas 5 kami gumigising. pag uwi dito siya, exercise dyan. Si Sky, kasama niya nag-exercise dito. Pero pinasok na namin si Sky para makakain na. Tapos nakakatawa si Sky. Every paso,
action siya, tataas yung paa na parang iihi. Eh wala namang lumalabas kasi kaiihi niya. Gusto niya lang, oh, minarkahan ko to akin to Wala namang lumalabas na ihi. Minsan meron ng liit. Nakita ko yung sa Facebook reel, yung mga memories 1 year ago. Natin? 1 year ago, 20 pala tayo. Nasa hotel tayo ng 19, pero nandito tayo sa bahay 20. The next day, pumunta tayo dito. 1 year ago. Ang liliit pa ng mga tanim na yan, oh. Nandiyan sa Facebook, panoorin mo. Ang liliit pa nila. Ngayon, yabong na. 1 year later. 1 year ago na kami. 1 year na kami dito. March 19 kami dumating. Ay, hindi. 19 ba tayo dumating? 19 tayo dumating. Sarap. 19 tayo dumating. Tapos pumunta kami dito. Tapos, nag-overnight kami sa hotel. Tapos, nagpunta kami dito. Pero hindi pa kami natulog dito. Nag-overnight kami. Pagdating namin ng 19, nag-overnight kami sa hotel. Tapos, lumakad na tayo. Bumili na tayo sa sasakyan Pumunta tayo dito. Gabi. Hindi, maga. Nakikipag-meet lang tayo kay Gwen at saka Maring Gwen at saka kay Paring Ron. Oo. Sila ang nag-welcome sa amin sa bahay. Parang na-emotional ako pag nakita ko yung video na I remember the feeling yung pagdating namin dito na, may bahay na kami dito sa Pilipinas. Naiyak ka pa? Oo. Tapos, umalis tayo. Doon na tayo pumunta na tayo sa Toyota. Hindi naman tayo natulog. Bumalik tayo ng hapon. Bumalik pa tayo. Bumalik pa tayo ng hapon. Tapos natulog pa tayo sa hotel ulit. Dahil wala pa tayong tulugan. Bumalik kami second night sa hotel kasi wala pa kaming, may bed pero wala pang kama. Namili na kami noon. Oo. Bumalik tayo dito kasi natin yung banig na binili natin at mga unan. Hinatid natin dito. Tapos sa hotel na tayo natulog. Tayo nila Percy. Sa Swiss Hotel. Thank you, Lord. At that time, ewan ko kung anong meron doon. Ang daming Korean. Punong-puno ang hotel. Wala, kasi nung nagpapabook ako, nandun pa kami sa California, walang for example, 2 queen size na room. Lahat, book na. Sa ibang hotel, book din. Anong meron doon ang daming Korean. The Korean Day. Tapos, kasi nga kasama namin si Percy. So, dapat sana 2 queen para na siya doon sa isang bed. Ako, wala. Yun ang maganda na hotel na nakita ko sa Expedia, yung Swiss Hotel. Which maganda naman talaga. Malinis, mabango. Magkano a night? Mahal din. Almost $200 plus. $200. $200 plus. $200 plus. Kasi ang hirap naman natulog. Hindi siya nag-iinarte, guys. Pero kasi syempre, depende din sa hotel, Pag masyado namang mura, minsan ang banyo parang hindi malinis tingnan. Yung comfortability. Or lumang-luma na kahit malinis, parang maruming tingnan. Ang hirap naman matulog. Tapos may mga naaamoy-amoy kang kung ano. Ako, sanay ako. Lumaki ako mahirap. Kaya hindi ako nag-iinarte. Sanay ako natutulog sa sahig. Sanay ako sa ganyan. Pero kung meron kang konting extra na pwede mo nang gawing komportable ang sarili mo, gawin mo. Dahil kasi, kung nga marami kang pera, dahil kasi napakakuripot mo sa sarili mo, pero hindi ka naman komportable, di ba? Balansehin lang ang buhay. Hindi, tama nga yun. Yung kinukwento niya yun, dahil nga sa kahirapan ng buhay nila nung araw, biro mo, tabi-tabi sila sa sahig. May bed naman si mami, si daddy, plywood. Hindi, kayo. Oo. Tapos, kami ni Bonbon, magkatabi. Si Mama Dora, yung lola ko, at saka si Jingjing, doon naman sila sa sala, sa banig, sa sahig. Ngayon, doon lang sila natutulog. Ngayon, pagka umulan, ayun, habulan na yun. Kung saan yung tumutuloy, tatapat yung Pagka may taligsik, pagka umulan, biglang umulan sa gabi, magkatabi kami ni Bonbon. May bed din kami ni Bonbon, plywood din. Kumbaga bed siya. Ginawa lang yun ni Daddy. Pero hindi naman ako natitigasan. Sanay naman ako. Walang kutsyon, banig lang, malamig. Pero pag umulan bigla,
Yun, Bangunan na. bumabangon si mami at si mama. Tinatakpan nila, kasi meron kaming kulambo ni Bonbon. Kawayan at nipang bahay namin, syempre kailangan mong kulambo kasing lamok. Tapos lalagyan na nila yun ng kubot sa ibabaw. Kasi hindi naman malakas na tulo. Yung mga parang, kumbaga, talsik-talsik, parang may, talsik-talsik. So, lalagyan mo ng kumot yun. Hindi na yun mag-go through. Hindi kayo nakikipaghulo. No! Akala ko nakikipaghabulan sila sa tulo nung kung saan tumutulo. At saka kung may tulo man na malakas, ang floor namin, kawayan. Go through lang yan, mag-go through lang. Walang ano. Kaya kahit sa anong sitwasyon guys, hindi ako nag-iinarte. Pero yun lang, pag may choice ka lang, pagandahin ang buhay mo, maging komportable, then do it. Anong ginagawa ng pera mo sa bangko? For example, dami mong pera, pero kung sa bagay, iba-ibang tao. May mga taong okay lang silang napakasimpleng buhay, pero pag binuksan ang passbook, or yung ngayon, moderno na app sa phone, yung bank app mo, ang daming pera. Million. Yun naman ang happiness. Hindi, well, kasi, that is good. Kung ano nakaka-happy. Dahil kasi ang tao, kung ano nakaka-happy. Kanya-kanyang likes and dislikes. Kanya-kanyang priorities. Yan, ganyan. Kung anong priority mo, yun. May mga taong, okay lang ako sa ganitong buhay, okay lang ako sa ganitong bahay, ganitong damit. Pero marami akong pera sa bangko, ganon. Merong taong ganon. Meron naman, okay lang na hindi ako maraming pera sa bangko, pero maganda ang buhay ko, komportable ako. Kasi hindi ko alam, baka bukas wala na akong nagagawin ng pera doon sa bangko. Ganon. Ngayon, pagkatapos ng ulan, kinabukasan, kukuha na siya ng tingting. Diba? Kasi may araw, di ba? Kita yung yung sinag nung araw doon sa bubong. Sa yero. That time, yero na kasi ang namin noon. Wow! Hindi, pero kaya nga may butas-butas. Kasi kung babalikan yung mga vlog natin, yung 1984, 85, I think, yung napakalaking bagyo sa Visayas na tawag Undang, UNDANG. Grabe, parang Yolanda. Yung Yolanda ngayon, mga modernong tao na Yolanda ang naaalala na grabe, di ba? That time, high school ako, Undang, na talagang kahit yung mga lalaking bahay, mga sementong bahay, mga nasira yun. Sa Visayas, ang hit nun eh. So, maraming nilipad na mga yero. Napunta sa amin yung mga, kasi yung bahay namin, hindi naman namin lupa yun. Open. Parang open yun kasi. Parang 4 na lote yata yun or 3 lote. Pero yung bahay namin, nipa at kawayan, maliit lang dito lang sa isang side. So, kumbaga open yun. Pinatira sila doon nung may-ari. Kaibigan ni Daddy na Inchik. Wala kaming bayad doon. Parang binantayan lang namin ng lupa. But for many years, nandun kami mula grade 3 yata o grade 4. Hanggang nakapunta na ako ng Amerika, guys. Doon nakatira yung mga parents ko, mga kapatid. Yeah. Maligaya kami doon. Simpleng buhay pero maligaya kami. I had a good childhood. So ngayon, dumating yung Undang, nilipad ngayon yung mga yero. Oo, yung mga kalapit bahay namin ng mga magagandang bahay nila. Kasi yung grabe ang hangin nun, yung mga yero, na-fold? Oo, folded. So, nalipad. Kasi open yung sa amin, 2, 3 lote yung open. Kumbaga, doon napunta yung mga sa bakanting lote. Yun ang ginamit ng tatay ko nung ginawa niya. Kasi talagang flat yung bahay namin. Yun ang ginawa niyang bagong bahay na kawayan pa rin ang sahig, pero naging yero na ang bubong. Upgraded. Upgrade. Pero marami, yun sinasabi niya, maraming butas. Dahil kasi used na yero yun mga pako nun. Ngayon, gagawin niya, yung kapatid niya, si Bonbon, nasa itaas. Si Daddy? Si Daddy, nasa itaas. Siya may hawak na tingting. Yung isang piraso tutusungin, tingting. siyempre, nakikita mo sa loob yung butas dahil maliwanag sa araw. Susundutin niyang gano'n. Di makikita ni Daddy. Si Daddy, sa ibabaw ng bubong. Kikita niya ngayon, lumusot yung tingting. Ibig sabihin, kasi kung nandun ka sa taas, hindi mo makita basta-basta ang butas. Pero kung nasa loob ka ng bahay, makikita mo lalo pa tanghali na makikita mo yung araw. Lumulusot yung araw. So, susundutin ko ng tingting ang bubong kasi bababa lang naman bubong namin. Pumapatong ako sa wala upuan. Second floor? Wala. Tapos, bungalow. Ikaw naman. Bungalow ba? Okay. Susundutin ko si Daddy ngayon nandun sa ibabaw ng bubong. Lalagyan niya ngayon ng rugby. Ayun. Hindi. Ito na ngayon ang rugby. Hindi naman rugby binibili. Hindi. Yung foam. Styrofoam.
Yun. Ano yun? Bubuhusan ng gas. Hindi gas? Ay, gasolina. Gasolina. Oh. Yung pagka nalulusaw. Oo, parang nagiging rugby, guys. Disintegrate. Tapos doon, pagka naging disintegrate na, para siya nagiging parang nagiging rugby. Parang nagiging glue. Glue. Try nyo. Yun ang ginagamit ni Daddy sa babaw. Lalagyan niya ng ganon. May nilalagay pa yata siya para matabunan, tapos nilalagay yung tela. Lalagyan lang ng tela. Yung ganun. Tapos, guys, very effective. Kung kailan na naman yun na, kumbaga, it stays for a long time. Nagagawa ng paraan. Mahirap ang buhay namin noon, pero looking back, it was a happy childhood. Tanongin mo yung kapatid ko, Jing, Bon. It was a good life. We never really, kaya mga parents namin, lagi positive ang sinasabi. Iiyak tuloy ako. Hindi, kasi siyempre, that time, yun ang afford yung buhay. Hindi, at saka yung mga parents kasi namin at saka si mama, ang lagi nilang inaano na, kumbaga, itong ganitong kahirapan, hindi forever, para bang mag-aral ka lang, gagandang buhay mo. Mag-aral ka lang, magkakaroon ka ng magandang buhay kasi makakapagtrabaho ka ng mabuti, makakapag-abroad ka. Kaya para sa amin, parang tumatak sa isip nyo. Oo, parang ang feeling namin, this is just temporary, this is passing. This is not gonna be like this forever. Permanent. Kaya never kaming lungkot-lungkutan o nag-depress kami sa kahirapan. No! At saka never kaming nag-miss ng meal. Pag si mami magaling mag-budget, may ulam ka na, meron ka pang pa-snack, may patinapay ka pa sa alas 10 ng umaga kasi dapat dati, parang ang haba ng oras. Alas 10 ng umaga, palalaruin ka sa yung bakasyon, palalaruin ka, madungis ka. Magpatintero, gumulong kayo sa lupa, tumulay kayo sa alambre. Pero pag alas 10 na, maliligo ka na noon, tapos nasa loob na kami ng bahay. Bibigyan ka na ng snack noon. Kahit ganun kami kahirap, pero ganun ang buhay namin, parang masaya. Bibigyan ang tinapay o kung ano man ginawa niyang pang-snack. Kasi si Mami nagluluto ng mga kakanin. Oo, pagkatapos noon, hindi ka nalalabas ng bahay noon. Kailangan mo na kahit na, ang tawag dito, kahit na walang pasok sa eskwela, yung mga bakasyon, pero kailangan mong, naiinis ako dati, yung may memorize yung mga multiplication table, pababasahin ka ng paulit-ulit ng mga libro kasi hindi naman maraming libro namin. Paulit-ulit, basta makapagbasa ka, wala pa kaming, may time na wala kaming TV, so yun, magbabasa ka lang, tapos kakain ng tanghali, tapos patutulugin ka, wala kang choice kundi patulugin, kaya magaling ako sa tulog. Tapos pagising mo, may nilagang saging, alas 3 yun, alas 3:30, kakain ka na naman ng snack, tapos doon, palalabasin ka na naman. Kasi si Mami, hanggang hapon na yun, gumagawa yun ng mga kakanin, tapos binebenta. Kaya silangga, ang ganda ng kutis, dahil kasi doon sa usok ng kumukulong, ano yan? May time kasi, kailan ko gumanda ang kutis ko noon, yung sa mukha ko, kasi na-realize namin ng tita ko, tita baby, si tita Ann, mga pinsan ni Mami, pero magkalapit lang mga edad namin. Bakit ang kinis ng mukha mo? Sabi ko, wala naman akong nilalagay, yung binigay kasi nakakapag-abroad na yung, hindi, yung mga kapatid nila, mga nag-abroad na noon, pag pumunta ako sa kanila, kung ano mga pabango or mga cream sa mukha, Nivea lang yung Nivea, yung blue, nasa lata, binigyan ako noon. Sabi ko, yun lang naman nilalagay ko, yung binigay nyo. Ako, sabi niya, hindi lang yan sa Nivea, iba, ko wala. Tapos na-realize namin, bakit guys, gubalam, at that time, hindi ngayon. Ang ganda ng ba't hindi hanggang ngayon? Hindi, wala na, matanda na eh. Alam mo, kasi that time, si Mami, nagtitinda nga ng mga kakanin. Wala naman kaming, tawag dito, wala kaming oven. So, yung mga pudding niya, all steam. Kutsinta, steam. Mga pichi-pichi. Nagagawa siya niyan, tapos dinadala niya sa mga tinda-tindahan sa palengke. Tapos kukunin niya sa hapon. Yung bayad. Tapos that time, nag-stop na ako magtrabaho noon dahil kasi nag-aayos na ako ng papeles papuntang Amerika.
So, habang naniningil siya, sabi ko, turuan mo ako paano magano kasi ginagabi siya guys ng pag-i-steam. Sabay-sabay yun, minsan 2, minsan 3 lutuan. Ginagabi siya. Sabi ko, i-start ko ng hapon kasi hindi rin namin ma-start ng very early sa morning, for example, sa umaga. Dahil wala kaming ref, masisira naman kasi para the next day yun na paninda. So, kailangan sometime in the afternoon, kailangan ginagabi si mami, alas 11 na minsan nagluluto pa. So, sabi ko, habang naniningil ka, start ko na. Alas 4 siya naniningil, alas 5. Start ko na. Nako, mag-i-steamer ka guys. Pag bukas mo ng steam, di steam yun. Habang Hahanguin mo yung mga niluto mo. Ilang beses yun na-i-steam. Kaya yun na yung mukha. Kaya steam pala maganda. Tapos pagkatapos ng pagkaligo mo, magmo-moisturizer ka. Talaga namang sabi, akala nila pa derma, sabi ko, derma, wala nga kaming pera. Tawa sila ng tawa. Kaya pala ang ganda ng kutis mo, Gao. Noon. Hindi, maganda pa noon, nung una tayo magkakilala. Hanggang ngayon naman. Hindi, anong una tayo magkakilala, kasi noon nung bago kong dating yun yung panahon, bago akong pumunta ng Amerika, nagluluto akong kutsinta noon Nag-i-steam ka. Parang ako nag-i-spa, araw-araw. Except Sabado. Except Biyernes ng gabi. Talagang kaya nga mula noon, pag mag-hotel kami, talaga ang hotel namin hindi, yung mga travelers na yung walang ginawa hindi mag-travel, di ba? Basta kahit sa yung mga tulugan lang. Pwede na, yung gano'n. Pero siya naman, pagka mag-hotel kami, talagang namimilis talaga nung hindi naman yung pinakamahal. Gusto kasi hindi niya natin afford yun. Komportable. Pero ibig sabihin, mas mahal doon sa mga pangkaraniwan. Yun naman ang gusto niya. Hindi naman yung Kaya pinakamahal, dito, ganun din, pagka nag-hotel kami, hindi naman yun natin afford. dito sa Angeles, Swiss Hotel. Tapos sa Quezon City, saan tayo? Novotel. It's not high-end. Yeah, I know, pero at least $200 yun. Yun namang Novotel, parang 185, parang ganun yata. Tapos yung isa, yung bago Novo. Luxent. Luxent. Ayun Ano din, rin parang yun? mga ganun din. Ang Mga Novotel 2,000 yata din mas yun mga a night. Ay, 2,000. $200 a night. Almost. Tapos may mga free breakfast. Kumbaga, yung bang Komportable. ma-experience ko naman to, yung ganon, which is good, in a way, it It's is part good. of your vacation, It yung is maganda ang tulugan mo, mabango, ang mga tuwalya, kasi may mga hotel na minsan, ano ba itong tuwalya, may amoy. Kahit nung pumunta kami sa Korea, at saka sa, saan pa? Taiwan yun, ang mga hotel namin Oo, basta nag-hotel kami. Miski sa Las Vegas. Kasi para sa akin, part na yun ng part na yun ng bakasyon mo na maganda ang inuuwian mo at the end of the day, That's part of the vacation. At saka hindi niya na-experience noong araw. Siyempre, gusto naman niyang talagang ganun lang yun eh. Pero wag kayo pala, yung bahay nila ganun lang. Alam niyo yung bathroom nila, naka-tiles. Alam niyo guys, ang bathroom namin, sige. yung paliguan lang ha, paliguan. Bitaw mo nga yan. Kasi may babasahin ako sa mamaya sa kanila naantig ang puso ko. Naka-tiles. Na may alam ko may makaka-relate. Yung banyo yung sinasabi niya guys. Naka-tiles. Okay. Yung banyo namin, yung mga yero ng mga sobra yung mga sa Baguio, ginawa niyo ni Daddy na kasi Wala dati lang, lang. Kinuwadrado lang, tapos may pinto-pinto rin, pero walang bubong dito. Pero, Centralize ang aircon. pero, Walang bubong. hindi toilet yung hindi shower, paliguan lang. May gripo, isang gripo. Doon ka lang maliligo. Doon kami naglalaba. Pero, so, kasi syempre, lupa. Pag naligo ka, magtatalsikan. Putik. Oo. So, mga buko, yung green pa na buko na, yung pangsalad, yung kung kinain mo buko. Pinagbiyakan ng buko, itataob yan. Kukunin ni Mami. Oo, green. Kung ilan yan, kung 5. Basta, isang square, ganito, malaki. Malaki din yung banyo namin eh. Ganito, malaki. Tapos, mga buko yun nakano. Ang ganda ng kasi malinis siyang tingnan. Tapos mga in-between nilalagyan niya ng mga bato-bato na maliliit para wala hindi nga magtalsi. Kaya lang careful ka kasi syempre ang buko rounded. Madudulas ka.
So, kailangan careful ka. Pero kami lahat, sanay na kami, hindi kami nan. Kaya- Maliligo ka, parang ang linis tingnan. Hindi maputik, it's open, maaliwalas. Kaya lang, pag doon sa unahan, yung puno ng nyug, pag merong malanggit, anong tawag sa inyo? Yung malanggit eh. Anong man... Yung taong pumapanik sa naggaganon ng tuba. Magbubuko. Hindi yung nag-ano ng tuba. Yun nga, Hindi, magbubuko. Mananggiti tawag sa... Mananggiti. Mananggiti? Ay. Lalaki, ba't mananggiti? Basta yung mga Kaya kinuha siya, ng tuba. alam nyo friends, alam nyo, kaya siya natuto. Na kasi nga, ano yun eh, buko, di ba? Yung bahay ng buko. Di ba, ano yun? Bilog-bilog. Kanya sila, una, syempre, dahan-dahan kang tatapak na gano'n. Bandang huli noon, wala nang ano, kahit nakapikit, nakakagano na oo. sila. Kaya siya natutog tumulay sa alambre. Sa alambre, nakakatulay yan. Tapos yung buko, guys, syempre nababasa araw-araw. So eventually yan, mabubulok, magiging brown, magiging hanggang sa Masusok. na siya, nasusok siya or natutubigan. Pagka ganun, aalisin mo na yon, manghihingi ka naman ngayon doon. Oy, ganito sa neighbor mo. Sa mga Pag meron bukuhan. kayong mga buko, ano ha, pahingi ng ano ha, yung Balat yung ng buko. Tapos, bago na namang tiles. Alisin mo na yung itim na. Kasi yung tatalsik-talsik na yun, marumi na yun. Kaya sabi ko sa Kasi malambot na. Kaya sabi ko sa inyo, kahit ganun ang bahay nila, nakatiles ang baton nila. Eto guys, naging tiles na talaga, naging semento na. Paano? Yung kalsadang main road, mula sa bayan papunta doon sa beach. Kasi malapit na kami sa beach eh. Sa ano tawag doon? Boulevard. Boulevard. Sa Boulevard. Ngayon, Binago ang ano noon, ang kalsada noon. nilakihan. Kaya, hindi naman yata. Basta binago. Lahat talagang binungkal. Pati yung mga sidewalk, binungkal. Binago. Binagyan ng mga poste nung nag-start ng maggumanda-ganda ang Rojas City. Pati yung mga ano na yun, mga, ang tawag dito, yung sidewalk. Di ba ang sidewalk naka-elevate kaysa kalsada, di ba? So makapal yun na simento. Nung sinira nila yon, pinutol nilang pa-square. Maliliit. Maliliit, mga ganito kalaki. Ano nila yon? Hindi nila binungkal. Chinap-chap. Chinap-chap nila. Hindi binungkal na maliliit. Hindi. Chinap nila ng pa-square. Makapal yun yung sidewalk, makapal. Mas makapal pa dito sa sidewalk dito namin na sa subdivision. Kasi yun talagang ang main road yun eh. So, nagtanong si mami, si daddy, anong gagawin nyo dyan? Wala. Sabi niya ganun. Anong gagawin nyo dyan sa mga binungkal yung Wala, sabi niya. Okay. Ay, nako. Pagkagabi. Hinakot ni mami ni daddy. Nakapingga. Oo, itinalian nila kasi tapos dalawa sila nanay tatay ko. Ano nila? Alam mo yung Pingga. pingga tawag doon? Pingga. Tapos siguro mga 6 na ganon. 6, 1, 2, or siyam. Siyam or 6 ka square. Pinagdugtong-dugtong nila. Tapos in between, syempre may Gap. Nilagyan ng mga bato. Ay nako, hanggang nakapunta ako guys sa Amerika. Sementado ang aming banyo. Sementado, linis-linis. Kahit ganun lang ang buhay namin, malinis ang paligid namin, malinis ang bahay namin. Kahit na kawayan, naka-floor wax pa yun. Alam niyo ba, friends? Isa yun. Hindi siya nakapunta doon kasi Hindi ko nakita yun. Kasi nung pinag-apartment ko na sila that time nung Nasa Amerika na siya. nasa Amerika na ako pinag-apartment. Kaya hindi siya napunta doon. Napunta siya apartment. Oo. Hindi niya naabutan. Oo. Kaya isa sa dahilan yun, kaya pinakasalan ko siya. Dahil nga kinuwento niya, alam niyo ang kwento sa akin, yan ganyan, yung kahirapan nila. Hindi siya nahihiya, hindi katulad nung iba na yung magbabalat kayo o kaya magpapaka-plastic na hindi sasabihin yung mga nakaraan, lalo na yung mga ganyang experience, sasabihin ng iba, hindi, kami doon sa ganun, sa ay naku, may mga lupa kami, katulad ng lupang lote, 4 na lote yun pinatiran sa kanila pwede sabihin sa amin yun, di ba? Pero siya hindi. Binisita ko nga nung August Kaya nung sa kami lumaki. Hindi siya nahiya na kwento sa akin. Yung isa sa dahilan yun talaga, sa totoo lang. Kaya ako siya pinakasalan. Hanggang ngayon yata, hindi nila binenta yun kasi
may nakatuko doon na ano rin, na bahay doon sa mismo kung saan ng bahay namin noon. Maliit din na barong-barong din. Baka binabantayan pa rin. Oo, kumbaga hindi nila talaga binenta hanggang ngayon. Yung chika may-ari. Marami dumami ng tao doon. Dati hindi marami tao doon. Subdivision din yun, pero hindi naman gated. Pero ngayon punong-puno na. Dati yung mga maraming empty lot, ngayon punong-puno na. Yung iba naming neighbor nandun pa. Pero, yung iba hindi na namin siyempre kilala. At saka kung binaba mo ako no, drop off mo ako, tapos hindi ko alam kung nasaan ko, I will be lost. Kasi ang dami ng tao. Tsaka ano, no? Pero it brings back memories, good memories. Nanginayang din ako, hindi ko napuntahan, ano? Yun. Eh baka pinagawa mo yung bahay. Pero hindi, napuntahan ko yun. Baka pinagawa mo yung bahay. Ang mangyayari na pagagawa ko yun. Ay, naku. Hindi, pero guys, nung ano pa lang, Liga 1 stage pa lang, hindi ako nahiyang magsabi sa kanya. Hindi. Ewan ko lang, hindi naman siya nagtanong. Ako lang naman nagkwento, kadaldalan ko lang. Kinukwento niya lang. Kasi sa isip ko, bakit ma-discourage siya? Dahil ganun ang buhay ko, hindi kami mayaman. Anong klaseng tao siya, di ba? Kung mahirap kami, ibig sabihin, hindi niya pakakasalan. Or hindi niya tutuhanin. Di ba, anong klaseng tao siya, di ba? Hindi ko kinakakahiya yun. You know why? Ang nanay at tatay ko, with the help of, yung sa akin, in my case, for example, with the help ng auntie ko, si Tita Leti, at yung husband niya, si Tito M, mga anak niya, napag-aral ako, napagtapos ako ng nursing. Yung dalawa kong kapatid, si Daddy, talagang nagtaguyod nun. Yung isa nurse, yung isa commerce. Nagtapos kaming tatlo. Maganda ang buhay namin, naging komportable ang mga anak namin. Kaya proud ako na ganun, kahit ganun kami. Kumbaga, yung pag-iisip ko nung bata ako na, this is just temporary. Hindi kami habang buhay na ganitong mahirap ang buhay. Naging totoo dahil kasi nakinig kami na mag-aaral kayo para makapagtrabaho kayo. Ganun tinatawag na pagpupursige. Kaya siya nagpursige sa pag-aaral. Tapos yun, kumuha siya ng nursing, pinag-aaral siya ng tita niya. Clue daw ano yan, 15th placer yan nung board exam. Sa nursing, no, ano ba akong graduate? 1989. 89 akong graduate pala. December na board exam. Si Daddy nung may dalang dyaryo? Ako! Nung nabalitaan na, Naka-dyaryo na yung mga nakapasa. Dyaryo na nakapasa. Bumili siya ng marami. Ako pinamimigay ba na sa mga kaibigan. Bilib naman yung mga kaibigan niya kasi yung mga kaibigan niya guys, mga mayayaman dun sa Rojas. Yun ang mga kainuman niya. Si Daddy parang nagiging yung sabihin natin na pag-uutusan o punta ka ng Iloilo, ganon. Ayusin mo nga papeles na to. Mag-ayos ka ng papel, ganon. Siya nga dati yung boss niya, one time yung isang engineer, siyang sinisend siya para mag-bid sa mga projects, yung mga ganon. Tapos, may mga manginginom, yung mga nandun, mga mayor, dating mayor, engineer, pag mag-iinuman sa hapon, yun, libre inom na si Daddy noon. Tapos pag nalasing na sila guys, nag-aaral na rin ng nursing yung isang kapatid na time. Na sila, lumalabas na yung generosity nila. Nung na si Jingjing yung kumbaga second year Capping. na magna-nursing na natapos na yung mga minor subjects sa first year, magsi-second year na siya. Doon muna kailangan stethoscope, sphygmomanometer, mga gamit sa mga community nursing at saka mga libro kung ano pa. Syempre wala naman kaming pera. Ako pinag-aaral ko ni tita, walang problema. Si Jingjing, yung pinag-aaral talaga, nagpa-aral talaga si Daddy, ang nagpursige. Pagka lasing na silang lahat guys, lumalabas na yung nila, yung generosity. Sabi nila kay Daddy, pangalan tatay ko Roger, kaya ako Jerlyn, Roger and Merlin, Jerlyn. Sabi nila, magkano ba yung stethoscope, Jer? Magkano? Ako na bahala sa stethoscope. Magkano yung ganyan? Ako na bahala. Kaya si Jingjing nagtapos na. Marami ring tumulong, mga blessings na dumadating. Tapos pagkatapos din mag-inuman, may nag-aabot kay Daddy, Kaya kinabukasan, sigurado may ulam na sila. Pero minsan, uuwi si Daddy. Madadaan doon sa mga barkada. May dalang supot, kulay puti. Minsan, kulay puti yung supot. Plastic. Nasa plastic, di ba? Dala-dala ni Daddy. Tinanong siya, Jer, ano yan?
Asin. Ano? Paano? Kasi ano lang ang afford niya at that moment, ano lang yun, tawag dito, 1 kilong bigas. Ang 1 kilong bigas, guys, approximately, kung itatakal mo yan sa kondensada na na lata. Gatang. 4 na ganon. 4 na gatang. Oo. 1 kilo. Yeah. At that time, I think, isang meal namin, nagdadalawa o 3 gatang kami, I think. So anyway, ang afford niya lang for that night, kakainin namin 1 gatang, 1 kilo. 1 kilo. Pinahiya siya magsabi na ano yun, bigas. Kaya nung tinanabakan siya doon sa isang mga kakilala niya, mga may-ari ng tindahan dyan dati sa Burgos. Oh, Jer, ano yan? Sabi niya, hindi, bumili akong asin. Kasi kung asin, kumbaga konti lang. Kasi pag sinabi niya ang bigas, parang, sabi niya, malamang sa bibigyan ako nun, pero minsan nahihiya ka rin, di ba? Ay, nako, buhay namin nun. Pero never kong Bakit hindi mo ko tinitext? Ay, no ha. Oh. Adult ka na nun eh. Nung 10 years old ako. Tumigil ka nga. Nung 10 years old pala ako, ga. Nasaan? Tumigil ka nga. Hindi ka. Nung grade 4 pala ako, ga. Nasa Amerika ka na noon. 28 ka, sabi mo na po. Tumigil ka. Ibahin na nga natin topic. Tapusin natin topic. Proud siya. Proud ka, di ba? Na gano'n ang itsura mo at your age. You should be proud. Pasalamat ka sa Diyos. Thank you, Lord. Pero hindi guys, ganun talaga kaya kung ano man meron kami, hindi kami mayaman, pero kung ano man meron kaming comforts in life, Iniraraos namin. Niraraos namin at saka na-appreciate ko yun. Na-appreciate namin yun. Pareho naman kami. Katulad ko, ako, ayoko mamatay ng marami kong pera. Ayoko. Parang ang dami mong pera, no? Ha? Parang ang dami mong pera. Hindi, pagka yung sinwerte ko, nakatipid ako, nakapulot akong yung ticket ng loto. Winning ticket, napulot ko. Di ba, marami na akong pera. Ayoko mamatay ng marami noon. Basta yun, syempre, mga anak ko, bibigyan ko. Parte. Ibig sabihin, bibigyan ko ng parang tabingi ang ating kami. Para lang maging madagdagan yung nila, yung pera nila. Pero hindi ko ibibigay yung para sa inyo lahat, pamana ko. Hindi. Ang gusto ko yung tumayo sila sa sarili nilang paa. Ganon. Kung gusto nila mag-business, bigyan ko kayong pang-business, starting ng business. Tapos noon, tumayo kayo sa sarili niyong paa. Tapos yung ibang pera, tingnan nyo, kung sino ang matutulungan ko, kung anong tulong ang magagawa ko dyan. Ang dami nagpapa-operan, talagang kailangan ng pera. Oh my gosh, ang dami nun. Ang dami matutulungan tao. Yun, ganun ang gusto ko. Pero yung iipunin ko ang pera ko, hanggang sa mamatay ako, no, ayoko. Pwede mo namang dalhin yun sa hukay mo. Tapos? Ilibing kasama mo yung pera, kaya lang, sa gabi, huhukayin. Nanakawin sa'yo. Nanakawin pa rin yun sa'yo. Nanakawin yun sa'yo kasi yung daming pera, sinama sa libing. Nanakawin yun. Mas masakit naman yun, diba? Hindi nga, ayoko. Basta ko talaga, ang goal ko, makatulong. Kaya pagka meron kaming mga extra, sige, maitulong. Bigyan yung kung ano yung mga mabibigyan, yung gano'n. Kaya lalo na pagka dumami nga ang pera ko, talagang, Diyos ko po. Kaya yung mga anak namin, guys, kahit na lumaki sila sa Amerika, they're grounded in a way. Kasi mula bata pa lang, pinaintindi namin sa kanila na, you are lucky, nandito kayo sa Amerika. Kahit hindi tayo mayaman, meron tayong bahay, meron tayong kotse, tigi-isa tayong kotse. 4 kami, tigi-tigisa kaming kotse. Kahit hindi tayo mayaman, na-afford natin ang masarap na pagkain. Pag gusto nating lumabas kumain, nakakakain. Gusto nyo bumili ng nung hindi pa sila independent. Kailangan yung damit, sapatos, hindi pa sila kumikita. May usong ganito na bibili natin, na iraraos natin. Kaya pasalamatan nyo kasi tinukwento ko yung dati, nung bago pa lang kami magkasama, malilit pa mga bata. Pag kinukwento ko sa mga bata yung buhay ko dati, tapos sabihin niya, why you always tell them sad stories? Why do you always have to tell them sad stories? Hindi, kaya yung mga bata rin, naging open-minded din sila. Sabi ko, no, they have to know ang reality. Hindi lahat kagaya ng buhay nila. Na
pagbukas nila ng pantry, ang pantry namin parang maliit na kwarto. Hindi cabinet, kundi mismo parang kwarto, may pintong ganyan kalaking, yung malaking pinto. Doon ha. Sa California. Pagbukas mo, puno ng pagkain. Sabi ko, not everybody has that. Sabi ko ganon. Sa Pilipinas, sabi ko ganito, ganyan, kinukwento ko. Hanggang sa pauwi-uwi ka ng Pilipinas, na-expose sila sa realities in life, na hindi lahat pa ganito ang buhay. May mayayaman, may hindi mayayaman, may katamtaman. Tapos nung nandun na kami, nung bata pa sila, pumunta kami Pilipinas, umuwi kami Pilipinas. Sakay kami tricycle kasi gustong-gusto nila ng tricycle. Hanggang ngayon, kahit matanda na sila, kahit kaya nung nandito, pumunta sila ni Percy sa 7-Eleven, talagang nag-tricycle sila para lang maka-ride sila ng tricycle kay Macho. Excuse me. Tapos, sabi nila, why doesn't he have shoes? Sabi yung bata daw. Sabi ko, because not everybody can afford shoes, not even slippers. Sabi ko, that's reality. Can you buy him shoes? Yung nakikita nila, ganito palang buhay. Tapos dati, pag nag-grocery, anong malaki na sila, nakakabasa na. Da-drive ako, galing grocery, sama sila sa akin. Nasa likod sila nakaupo. After every grocery, bibigay ko sa kanila yung resibo. Haba ng resibo. Oh, tell me how much. How do you know? So, because the very bottom, it says total. Oh, ganito, ganyan. That's a lot of money, ma'am. Sabi ko, exactly. See how many hours mom has to work, dad has to work, just to buy groceries. Ilang araw lang natin to, ubos na. Then we have to buy again. Oh, naiintindihan nila. Kasi may mga, aminin nyo guys, may mga parents sitwasyon na ayaw nilang ayaw nila ipaalam sa mga anak nila if there's financial struggles, if there's financial problems sa pamilya. They try to hide, protect their kids from stress, which I understand. Ayaw nilang ma-stress pa yung mga bata. They hide. They pretend that everything is okay. They pretend that, okay lang, ayaw natin ma-stress sa mga bata. Hindi nila problema. Ito, tama yan. Kaya pag may hiningi na ang bata na kailangan, want man or need, gagawa nila ng paraan without letting the kids know na actually we're struggling financially. Kami naman hindi. Pag guys, I just paid the house, I just paid ganito, ganyan, I have this much left. I know you want to go ganito, ganyan, I know you want to buy this, pero can we do it next time, next payday? Naiintindihan nila. Hindi sila nagsusupla. When we say no, alam nila. Alam nila. Naiintindihan nila kasi wala naman kaming tinago. Ito lang pera namin. Kailangan talaga malaman ng bata yun. That's why we have to work. In a couple weeks, meron na naman tayong pera. That time, mga malalaking bills na tapos na sa konting lang, we will have extra. We tell them, hindi kami nagkunwari na, marami tayong pera or ayaw mo ma-stress ang anak mo for something na wala naman siyang kinalaman. Pero at the same time, that's real life. Pag laki nila, maintindihan nila, kailangan mo palang magpursigi kasi ang hirap pala ng walang pera, ang hirap pala ng broke. Katulad nga ngayon, at least alam na nila ang buhay. Pero nung bago rin silang kumikita na ng pera. Ay naku, pag gumasta naman, akala mo yun naman talaga ang paggasta nila. Anak ng hari. Yun ang stage naman ng paggasta nila dahil kasi kumikita na. Yun nga, yun yung mga Balenciaga, Louis Vuitton. Kung ano-anong mga pangalan. Ay nako, branded. Kanya ako sunglasses na mahal-mahal. Kaya ako nakinabang din ako dahil pero kasi. Pero ngayon nag-slow down na sila. Dahil kasi kanya rin ako nakapag-branded dahil din sa kanila. Branded sapatos, Balenciaga. Magkakano Balenciaga ng sapatos? 1,000. 2,000, 2,000. Sunglasses, $1,000 yung mga ganun. Hindi ako agree doon. Nabigyan ako ng mga anak ko ng Balenciagang sunglasses, sapatos, Louis Vuitton, Gucci, wallet, Gucci. Meron pala akong Prada na binigay nila, maliit na Prada na very lang. Tawag dito, parang panglakad-lakad, gala-gala, maliit na kaya lang lagi ako may dalang camera na ngayon. So I cannot use small bags. If you notice, ang mga bags ko, hindi naman malaki masyado, pero kailangan ko kasi 2 cellphone.
tawag dito, camera. Minsan dalawang klase pa ng camera, extra batteries. Kaya kailangan ko ng bag na kasya lahat yun. Pero, ibig sabihin, sila, lalo pa ngayon, si JN nga nung isang araw, sabi niya, Ma'am, sabi niya, kahit na halugugin mo ang apartment ko ngayon, I haven't bought anything luxury items. Kasi napunta lahat sa new apartment niya, which is good. Kasi naintindihan niya na kailangan mo may ganito. Kumbaga, in-enjoy niya, mayroon siyang bagong couch, may bago siyang malaking TV, may bago siyang Center dining table, mayroon siyang center table, kaysa may bago siyang bagong mahaling sapatos o mahaling damit. Tapos, na appreciate niya na yung gano'n. Tapos, adulting na talaga. Tapos yun yung nung nakaraang paycheck nila. Tapos nag-deposit daw siya ng $10,000. Para sa Which kotse is niya. good, di ba? Which is good. Kasi ayaw niyang utangin ang kotse niya. Gusto niya buong niyang paprawala daw siyang monthly, which is good. I know, nasa mga mahilig mag-invest, sabihin na, bakit mo gagamitin sa gano'n na nagde-depreciate kagad ang kotse? Why don't you invest your money? Need niya, hindi niya want ang kotse, kundi need niya kasi nga lupa yung kotse niya na. Yung dati ko pang kotse yun eh. Kasi may bago siyang kotse noon na siya ang bumili. Na-aksidente siya. Na total. So, bago kami umalis, sabi ko itong kotse na to, hindi na natin ibenta sa iyo na kasi yung sana yung Mercedes ang sa kanya. Ayaw naman niya. I don't want a big SUV. Ayaw niya. So, yung isang maliit na, yung mini na SUV ang kotse niya. Ngayon, kaya ngayon, ganun na sila, at least open-minded na sila. At saka alam nila yung buhay na, ang buhay pala, pag hindi ka, at saka lagi naman pinapaalala, guys, pasalamat kayo sa every buwan na natatanggap niyong blessing sa Diyos through your earnings. But remember, isang iglap lang yan. Aalisin niya ng Diyos sa'yo, kukunin niya lahat ng Diyos sa'yo. Pag magiging, hindi ka na humble, magiging parang Diyos, ginawa mong Diyos ang pera, pagka parang bilib ka na sa sarili mo, na nakalimutan mo na ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng lahat ng ito. Kaya always pray, always praise God na mayroon kang ganito, ganyan. Kasi hindi mo pwedeng sabihin, ay, laki na kinikita namin, ganito. At the blink of an eye, that will all go away. Mga naman din sila, God-fearing, which is, I'm very thankful. At saka, di ba, ang sabi ko, ang greatest blessing namin yung mga anak namin. Yes. They are close sa isa't isa. Tsaka, and the other thing is, yung hindi sila nahiya makipag-usap sa amin. Ikaw na nga lang sabihin na lang namin, Jay, I need to sleep na, it's already late. Or di kaya, Jel, it's morning dito. Matutulog na ako. Kasi, sarap na sarap silang makipagkwentuhan. Kumbaga, ini-enjoy nila makipagkwentuhan sa amin kahit mga matatanda na kami. Tsaka, thank you Lord na hindi sila na-involved sa mga gang, drugs, which is we are very, very, thankful. At saka nung nag-graduate sila ng high school noon, sabi ko at least nalampasan nila, hindi sila nakabuntis. I mean, blessing din yung magkaroon ka ng apo, di ba? Dahil kasi, pag maaga ka pang nagka-apo, ma-enjoy mo. Kaya lang, mahirap. Maapektuhan yung buhay din nila. Kaya, God didn't allow it. Kaya sabi namin, at least, na sila, lumagpas na sila sa high school. Kaya talaga, unang-una ang Panginoon Diyos. Thank you so much, dear Lord, for all the blessings. Amen. For all the protection and guidance. Maraming salamat po. At lagi niyo po kaming binabantayan, ginagabayan sa aming mga araw-araw na pangangailangan, araw-araw na pagkain na ikalalakas ng aming katawan. Hindi niyo po kami pinababayaan. Kaya maraming salamat po, Diyos ko. Dear Lord, thank you so much. At sa inyo rin, wala na kaming masasabi kundi maraming salamat at we love you all! Bye-bye! Ang ingay natin, naririnig yata tayo ng mga neighbors.